na ay nasukat sa iyong katawan ang lahat ng kakalingan ng iyong mga latay sa katawan, lahat ng mga problema sa kalusugan sa lahat. Ama, samahan niyo po kami sa umaga nito. Naway, ipaintindi mo sa bawat isa. Ipaintindi mo na kayong dakila sa lahat. Kayo ang Diyos na gumawa ng langit at lupa, na kayang ibigay ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng aming mga pananampalataya. Ituwid mo ang aming pananampalataya. Bigyan niyo ng bisa ang aming pananampalataya na ngayon po karamihan ay nanlalaki at tumatalikod sa iyong salita. Ang salita mo makapangyarihan na tumatagos hanggang sa buto, sa puso na. Narito kami. Nililip namin ang iyong banal na salita. Hingahingin namin ang lahat. Bigyan mo kami ng kapangyarihan, karunungan, at lahat-lahat upang may palaganap namin ang iyong banal na salita sa buong mundo, na marami pang kaluluwang maakay upang hindi ito mapahamak, Ama, sapagkat sinabi mo sa iyong mga salita ang lahat na sumampalataya sa iyong anak ay hindi mapapahamak, ngunit ito'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya, Ama, ituwid mo po ang pananampalataya. Maraming nanampalataya, ngunit ito'y kulang. Hindi nakikipag-iisa. Walang relasyon sa iyong banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu na siyang nagdakilang binigay mo sa amin upang may tanda ang aming pananampalataya na kami ay iyong anak. Ito mga tanda na kami po'y magiging born again. Sapagkat sinabi mo, kahit anong lingkod namin, mapareho lang kami sa isang Hudyo na tumutupad ng kautusan, ngunit wala silang pananampalataya at wala ang banal na Espiritu sa kanila. Kaya, Ama, pagluban po sila, paintindi po sa kanila na kami po ay magkaroon ng relasyon sa bawat isa. Magkaroon kami ng relasyon sa iyo, sa pamagitan ng banal na Espiritu na siyang tumatagos sa aming puso. Kaya, Ama, sa umagang ito, tuwirin mo kami. Tuwirin mo ang mga anak mo, sapagkat alam kong mahal mo siya. Ama, tawagin mo ang bawat isa. Linisin mo ang kanilang mga puso. Kung ano man ang mga kadahilan, talikuran, unahin kayo. Sapagkat sinabi mo, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto. Kaya mananiniwala ka na kung unahin kayo ay ibibigay mo ang lahat ng aming kahilingan. Kung ano man ang nagkulang sa aming pamumuhay ay iyong ipagkakaloob, Ama. Kaya, Ama, kung ano man kulang namin, kung ano man, patawarin niyo po kami, Ama. Kaya, hinihiling namin ang iyong habag. Maawa kayo sa aming kahabagan mo ang bawat isa. Lalo na hindi na initindihan kung anong pananampalataya. Kaya, Ama, sa umaga nito, dahil sa iyong banal na salita na ipagkakaloob mo, Ama, naway lumaganap pa at tumaba pa ng aming pananampalataya ay at dapat madatnan mo kami na kami tapat at nanatili sa iyo upang kami ay manggas. Sapagkat ramdam na namin na malapit na ang iyong pagdating. Kaya huwag po kaming kalimutan lahat ng iyong mga nananampalataya sa iyo. Naway iligtas mo kami. Lahat-lahat ng kamag-anak namin, kapatid namin, mga apo namin, lahat ay dinadalangin namin na tawagin mo sila ito sila. Lahat ng ito, Ama, aming inasahan. Lahat ng ito aming dinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. 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 Hallelujah, Jesus. Praise God.
Hindi pa namin kayo hinihintay. Wait lang, Lala, wait. Let us honor the Lord, mga kapatid. Buksan po natin ang ating mga scripture sa unang Pedro chapter 1, unang Pedro chapter 1. Meron po tayong babasahin. Verse 23. 1 Peter chapter 1 verse 23. Ang sabi po ng scripture sa atin, mga kapatid, no? Ang Apostol Pedro po ang ginamit ng Diyos para sabihin ang kanyang salita. Yamang ipinanganak kayong muli, being born again, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Verse 24, lahat ng laman ay gaya ng damo. For all flesh is as grass, and all the glory of man as the flower of grass. Lahat ng kanyang karangalan ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo'y natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta. Datapwat, ang salita ng Panginoon ay namamalagi magpakailanman. At ito ang salita ng mabuting balita na ipinangaral sa inyo. Let us pray. Father, continue to guide us and continue to bless your word sa araw na ito. In the name of the Lord Jesus Christ we pray. Amen. So, mga kapatid, no, ang ating pagiging born again ay galing sa Word of God. Amen po ba? No, kaya ano po, no, ang Biblia po ay nagtuturo sa atin na napakahalaga po na ipanganak na muli ang isang tao. No, napakahalaga po niyan. Kasi mga kapatid, walang religion, walang faith na galing sa tao, walang religious system na pwedeng magpabago sa ating human nature. Sabi ng Bible sa atin, it takes supernatural revelation. Kaya po sa Bible po may sinasabi, kailangan tayong ma-born again, hindi sa binhing nasisira. Ano ba yung binhing nasisira? Tao. No? So, saan tayo dapat ma-born again? Hindi sa flesh, kundi ang sabi rito, doon sa walang kasiraan. Ano po yun? Ang sabi, the Word of God. Kaya napakahalaga, mga kapatid, ng salita ng Diyos. No? Alam niyo ho ba na ang rapture ay ikakasal tayo sa Word of God. No? Magkakaroon ng union. Naalala ko may sinasabi mga kapatid na salita na ginagamit ang mga tiga-church, yung sinasabing spirituality. No? At alam niyo po, mayroong ginagawa ang kaaway na hindi alam ng maraming nasa religion, na sinasabi ng marami na naramdaman ko ang Diyos. No, may mga ganyan po. No? Pero, yung kanilang naramdaman ay espiritu nila. Kasi may mga nagsasabi po, kahit yung mga nasa ibang religion, na kapag kinonect daw natin yung ating pagkatao sa ating spirit, ay mayroong peace, mayroong tinatawag na stillness, ganyan nararamdaman natin ang Diyos. Pero mga kapatid sa Bible, hindi sa ating espiritu magbibigay ang tao ng connection. No? Kundi ang sabi ng Bible, kailangan natin ng malaking spirit. No? Hindi yung spirit natin ang nagdidictate kung spiritual tayo, kundi ano ba yung mas mataas sa atin. Kaya mga kapatid, sabi ng Bible sa atin, ang mataas sa atin ay ang Word of God. No? Salita po ng Diyos. Sabi ng Bible sa atin, lahat ng bagay ay nanggagaling sa Word of God. No? Kaya ang Christian faith, iba tayo kasi ang ating belief system ay nakabase sa Scripture. No, so, tandaan natin to, mga kapatid, kailangan ang Biblia po ay pinakikinggan, binabasa, sinusunod. Kasi alam nyo po, sa panahon natin ngayon, ang Biblia po ay wina-water down. Alam niyo po ba yung ibig sabihin yung water down, ibig sabihin po ay hindi to siniseryoso ng maraming tao, Halimbawa po, naalala ko yung isang quotation galing sa isang pastor. Sabi niya, mayroon siyang quotation dito, tingnan niyo po to. Sabi niya rito, to escape the error of salvation by works, we have fallen into opposite error of salvation without obedience. So, kung tatagalogin natin ang sabi, maraming tao na
gusto nilang makatakas doon sa kamalian ng isang doktrina na ang kaligtasan ay sa gawa ng tao. Pero sabi niya rito, maraming Kristiyano ang nahuhulog sa kabaliktarang pagkakamali na ang kaligtasan ay walang pagsunod. No? So, si A.W. Tozer ang nagsabi nito. No? So, mga kapatid, naniniwala po ako, no? Personally, na kapag ikaw ay born again, wala kang ibang susundin kundi ang Holy Spirit. Yes. Amen po ba? No? Ikaw po ay sumusunod sa ways ng Holy Spirit. Kaya po, no, ang isang tao po na ipinanganak sa pamamagitan ng salita ng Diyos, mayroon siyang bagong kalikasan na sumasa kanya. No? Sabihin nga natin, mga kapatid, new nature. You know, bagong kalikasan. Ano? So, mayroon kang, may ipinasok sa iyo ang Diyos. Ano po yon? Yung kalikasan niya. No? Sa ibang verse ng Bible, ang nakalagay ay, binhi. No? Ang binhi ng Diyos ay sumasa kanya. So, kaya supernatural ang conversion sa atin. Ano? Ang conversion sa atin, mga kapatid, no, yung kapanganakan natin ay hindi ito nakabase sa psychology or sa morality. Sabi ng Bible, ito ay supernatural. No? Kasi Diyos ang gumawa, ipinasok niya ang kanyang nature sa iyo. No, kaya ikaw ay na-born again. So, mga kapatid, pagdating sa ganitong kaso, hindi ito alam ng mundo. Alam niyo ho ba yun, no? Foreign ang mga natural na tao sa pinag-uusapan ng Bible tungkol sa born again. Why? 1 John, basahin natin ang unang Juan. Tingnan niyo to, mga kapatid. Ng unang Juan, chapter 3, basahin natin yung verse 1. Sabi rito, tingnan natin to. Unang Juan, chapter 3, verse 1. Ito ang sabi ni Juan to, masdan ninyo kung gaanong pag-ibig ang ibinigay sa atin ng Ama upang tayo'y matawag ng mga anak ng Diyos. At gayon nga, dahil dito, hindi tayo nakikilala ng sanlibutan sapagkat siya'y hindi nakikilala nito. Okay, napansin niyo po yung verse na to, mga kapatid, no? Sabi rito, ang pagiging born again natin ay galing sa grace ng Diyos. No? Sabi ng Bible dito, ito'y pag-ibig ng Diyos na unexplainable, no? At ang sabi ng Bible, ibinigay ito ng Ama sa atin, no? Directly, galing sa Diyos ang kanyang grace, papunta sa atin, ibinigay niya ang kanyang nature. Kaya ang sabi ng Bible sa atin, tayo ay tinatawag ng mga anak ng Diyos. No, so kung titignan niyo mga kapatid, ang pagiging born again natin ay galing ito sa pag-ibig ng Diyos. No? So, mga kapatid, no, God's love ang nag-operate para mabago tayo. So, mga kapatid, no, walang sermon ng pastor na makapagpapabago sa tao, malibang pumasok ang pag-ibig ng Diyos sa puso ng tao, he or she will be changed. Kaya ang pagiging born again ay supernatural. Kaya mga kapatid, ang ating prayer, ang ating panalangin sa Diyos ay ito'y napakahalaga. Kasi mga kapatid, we are summon God to change the people around us and even us. Kasi mga kapatid, hindi kaya ng psychology, hindi kaya ng morality baguhin ang tao. Naintindihan natin, no? Kaya ako naniniwala, mga kapatid, no, supernatural ang pagiging born again. Hindi ito natural. Naalala ko kasi sa US, no, na may dumating na panahon na gumagamit ang mga preacher ng psychotherapy, gumagamit ng revival na kumbaga po mga gimmick ng religion, ano? Sa palagay niyo mga kapatid, no, mabuborn again ba ang tao sa emotionalism lang ng praise and worship? Well, no. No? Highly emotion ang marami nag-worship sa Pentecostal at sa mga charismatic. Pero mga kapatid, ang tanong, may nabago ba sa loob? So mga kapatid, it takes God para baguhin ang tao. No, kaya sabi ng Bible, no, tingnan niyo yung pag-ibig na binigay ng Diyos sa atin. Napakatindi, no, na tayo ay tinatawag ng mga anak ng Diyos. Ang totoo, mga kapatid, nakakahiyang tawagin tayong mga anak ng Diyos. We are sinners. No? Pero ang sabi ng Bible sa atin, because of grace, kaya tayo nandito ngayon. Kaya tingnan niyo po ang sabi ng Bible na may nakalagay na, no? At tayo'y gayon nga. Ang ganda ng sinabi ng Bible, no? Therefore, ang ganda ng word dito, we should be called the sons of God. Therefore, ang sabi ng Bible, hindi tayo nakikilala ng sanlibutan. So kung titingnan niyo mga kapatid, no,
Bakit kapag na-born again tayo, bakit pag ang Diyos ay nasa atin, bakit may opposition? Kahit yung ating sariling family ay galit sa ganitong sistema. Kasi mga kapatid, hindi alam ng mundo ang kahulugan nito. Hindi niya alam. No, kaya sabi rito, no, hindi nakikilala ng mundo tong born again na to. Hindi nila alam to. Kaya ang born again, mga kapatid, hindi siya religion, ito ay supernatural revelation. Amen po ba? No, sabi rito ng Bible, no, hindi ito alam ng mga tao. No, hindi nila alam to. Pero alam nila yung pangalan. Alam nila na there's something in you na may nabago, pero hindi nila gets yun. So sasabihin nila na baliw kayo, OA, everything na pwedeng sabihin ng mundo sa mga born again ay kahit mga foul words. Anong dahilan? Kasi mga kapatid, supernatural to no? Hindi alam ng ordinaryong tao ang ibig sabihin nito. Kaya mga kapatid, expect opposition. I-expect natin na mahirap ito kasi ang sabi ng Bible sa atin, hindi nga alam ng mundo to. Kaya ang mga born again ay nasa pressure. Kapag ikaw ay binago ng Diyos, there's something in you na iba na. So mga kapatid, no? Kapag ikaw ay pinanganak ng Diyos, ang maganda dito ay part ka ng mga tinatawag na sons and daughters of God. Amen po ba ron? So sabi rito, may matatanggap ka someday. May matatanggap ka. Pag dumating ang Messiah, sino po yung darating? Yeshua, Jesus Christ. Anong mangyayari sa kanyang pagdating? Tayo ay magiging katulad niya. 1 John chapter 3 verse 2. Puntahan natin yung verse 2. Tingnan niyo po mga kapatid, yung kapag tayo ay na-born again by God's grace, anong sabi? Mga minamahal, anong sabi ng Bible? Ngayon ay mga anak tayo ng Diyos. At hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. So mga kapatid, nag-expect si John, si Juan, na pag nagpakita na si Jesus sa panahon natin ay, ang tanong niya ay, hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Ano kaya? No, sabi niya, no? Pero alam natin, sabi niya, but we know. We know na kapag dumating siya, anong sabi mga kapatid? When He shall appear, sa kanyang pagpapakita ay, ito na yung magandang word, we shall be, anong sabi? Tayo ay magiging katulad niya. No? Tayo ay magiging katulad niya. So ito yung sinasabi natin mga kapatid na kaisahan ng mga anak ng Diyos at ng anak ng Diyos. No? May sinasabi ang Bible sa atin na we shall be like Him. So ito na mga kapatid, iba na to. No? Ibang level na to, napaka-highly spiritual ng verse na ito. So, time will come mga kapatid, no? Bibitawan na natin yung human nature natin, yung sinful nature natin, at tayo ay magkakaroon ng sinasabing kaisahan kay Jesus sa kanyang pagpapakita. So, maganda po ba na tayo ay born again? Yes mga kapatid, no? Kasi ang sabi ng Bible sa atin, sa panahon na yan, we shall be like Him. Ito yung rapture. No, ito na yun, no? So, Pastor, kailan ba to? Sa future pa ba to? Ito ba ay pwedeng mangyari ngayon? Well, basahin ko ang John. Samahan niyo ako, no? Sa Juan, ito ang sabi. Basahin natin yung isang verse, no? Chapter 6. Okay, John chapter 6. Okay. Wait po, mga kapatid. Meron akong chapter 5, no? Atras lang tayo ng isang chapter. So, John chapter 5, okay, verse 24. Okay, John 5:24. Okay, gusto ko pong basahin sa inyo to, ano, yung sinabi ng Panginoong Hesukristo tungkol sa gagawin niya. Okay, sabi rito ng Panginoong Hesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita. So, napakahalaga, no? To listen to God's Word. Sabi rito, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa Ama na nagsugo sa akin, ang tinutukoy niya ay ang Ama. So, alam natin mga kapatid, no, the God, Father and Son are one. Ang Ama at ang Anak ay iisa. One God, kasama ang Holy Spirit. And then, ang sabi rito, ang nakikinig sa Anak at ang sumasampalataya sa Ama, they are one. Ang sabi rito ay, may buhay na walang hanggan. Okay. So, mahalaga ang pakikinig sa salita ng Anak, no? Napakahalaga niyan. Ang sabi ng Bible sa atin, hindi na siya papasok sa paghatol. Sir, malinaw po ba to?
And shall not come into condemnation, no? Wala na yung bagabag sa iyo na alam mo na hindi ka huhukuman pag humarap ka sa Diyos sa panahong ikaw ay maborn again ng Word of God. So ang sabi rito, lumipat ka na mula sa kamatayan patungo sa buhay, but is passed from death unto life. Lumipat na sa buhay mula sa kamatayan ang mga born again. Kaya alam niyo mga kapatid, no, ang hinihintay ng mga born again ay dahil sila ay buhay na, ang kailangan na lang ay ikaw at ang salita ng Diyos ay maging isa. Jesus and you ay magiging isa. Kaya mga kapatid, ang Panginoon nandito na, no? Pero yung sinasabing glorified body natin, wala pa. Pero the Lord itself will do it. Ang Panginoon mismo ang gagawa niya, no? The Lord Himself, siya ang gagawa niyan. Kaya tingnan niyo to, no? Verse 25. Eto mga kapatid, no? Tingnan niyo po yung present tense na sinabi ng Panginoon sa mga born again, no? Sabi rito ng Panginoon, verily, verily, I say unto you, the hour is coming and now is the hour. Sabi niya, no? Eto na yung panahon, eto na yung oras, at ngayon nga, maririnig ng mga patay ang anak ng Diyos. Maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos. At anong mangyayari sa mga makakapakinig? Sabi rito, they that hear shall live. Ang mga patay, kapag narinig nila ang tinig ng anak ng Diyos, sila'y mabubuhay. So mga kapatid, ito'y spiritual na conversion. No? Ang pinag-uusapan kasi dito mga kapatid ay pagbabago. No? Ang konteksto nito ay yung pagtawag sa atin ng Diyos. No? Paano ba tinatawag ang mga patay? Through the Word of God. At di ba sabi nga ng Bible sa atin, pinanganak tayo through the Word of God. So, mga kapatid, napakahalaga na tayo po ay maborn again through the Word of God. Ito pa po, no, basahin ko sa inyo na, no, yung pag ikaw ay born again, pinanganak ka ng Word of God, ay mayroon sa yung desire. No? At yung desire na yan, hindi yan sa'yo, hindi lang yan sa'yo, hindi yan flesh, kundi the Lord Himself give you the desire para mga kapatid, mag-operate yung kanyang gawa sa'yo. So, eto may sinabi si Pablo sa atin. Basahin natin yung Colossians. Colossians 1. So eto, Colossians 1 verse 26. Okay, mga kapatid, no? Okay. Colossians 1 verse 26. Okay, so, ang pagiging born again po ay tinatawag ito ni Pablo na mystery, no? Mystery siya kasi hindi nga siya gawa ng tao, no? Hindi siya create ng ating isip, hindi ito inimbento. Ang sabi ni Pablo rito, ang hiwaga na inilihim ng Diyos sa lahat ng panahon at lahi. So, ang author, ang may akda ng pagiging born again ay ang Diyos. Amen po ba ron, no? Siya ang may akda, siya ang author ng new birth. No, so sabi rito ng Bible, ito'y misteryo na itinago ng Diyos. Ngunit ngayon, anong sabi? Ipinahahayag niya ito sa kanyang mga banal. So yung tinatawag ng mga banal, ito yung mga kapatid, no? Yung mga hinirang, no? So tuloy natin ang pagbasa. Sabi rito, nasa kanila minagaling ng Diyos na ipakilala ang kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwagang ito. So, mga kapatid, no, alam niyo ang ganda ng pagkakasabi ni Pablo dito, no? Ang born again ay ito'y pagpapakilala ng Diyos ng kanyang kayamanan, no? At ang sabi pa ni Pablo, ang kayamanan ito ay maluwalhati, no? So ano 'yon? Ano yung kayamanan na maluwalhati? Yun yung hiwaga sa kalagitnaan yung mga hintil. Ang tinutukoy tayo, ang mga believers. At ang sabi ng Bible, ano tong kayamanan na ito na hiwaga? Ang sabi, ang kayamanan na ito na tinatawag na hiwaga ay si Kristo na nasa inyo. No? Christ in you. Yung word, mga kapatid, na ginamit ni Pablo. No? So kung titingnan nyo, naglagay ang Diyos ng kanyang DNA sa mga born again. No? Inilagay niya yan. At tinatawag niya ng Bible na Christ. Christus. Amen po ba? No? So, alam nyo, no, nakakatakot kasi sabi ng iba, di ba sir, ito yung paniniwala. Pag nagbago ka daw ng religion, born again ka. No? Pag ikaw ay
bumait, hindi ka na salbahe, born again ka. Well, isa yun sa bunga, pero hindi yun ang bottom line. Di ba? Ang bottom line, ang born again ay ang DNA ng Diyos ay pumasok sa tao. New birth ang tawag dyan. Kaya sabi rito, ito'y si Kristo na nasa inyo. At anong sabi ng Bible? Pag nasa atin itong binhi na ito, sabi rito, this is the hope of glory. Amen ba? So mga kapatid, no, ang ating destiny ay glory of God. Amen po ba ron? No? Ang destiny ng mga believers ay yung kaluwalhatian na darating. So habang ang mundo ay papunta sa perdition, ang mga anak ng Diyos ay papunta sa glory. So mga kapatid, no, yan yung kabaliktaran, ano? Humanity, ang tao po papunta sa perdition, no? Papunta sa kapahamakan, no? Lahat ng tao ay papunta sa kapahamakan maliban sa mga tinawag ng Diyos kay Kristo, ang sabi, siya ang hope of glory. Then tuloy natin ang pagbasa. Tingnan nyo to mga kapatid, verse 28. Okay, tingnan nyo to. Kasi maganda matapos natin yung mga verses. Ito yung nakalagay. Sabi ni Pablo, na siya naming ipinahahayag. Sabi ni Pablo dito, no? Ito yung dapat ipahayag ng church, no? Ito yung aming ipinahahayag, pinapaalalahanan ang bawat tao. Tingnan niyo po yung word, no? Warning every man. Nakita niyo, sir, no? Ang ganda. Nagbibigay ito ng babala. No? So, mga kapatid, no? Ang sabi ng Bible sa atin, kami nagbibigay ng babala sa mga tinawag. Nagbibigay kami ng paalala sa bawat tao at tinuturuan ang bawat tao sa buong karunungan. So mga kapatid, ang mga born again ay binibigyan ng warning, binibigyan sila ng teaching, sapagkat ang sabi ng Bible, sabi ni Pablo, kailangan naming iharap ng sakdal kay Kristo ang bawat tao. Amen po ba? So, yan mga kapatid, no? Yan ang process ng Christian living, no? Paano tayo namumuhay bilang mga mananampalataya? Hindi lang tayo basta nakikinig lang, nakaupo lang tayo sa mga bawat pews ng simbahan sa panahon na ito. Ang sabi ng Bible, gusto ni Pablo, tayong lahat, maiharap kay Kristo na sakdal. Alam niyo ba yung word na sakdal? Ang nakalagay, perfect. No? Mga kapatid, no? So, mga kapatid, no, hindi natin pwedeng sabihin sa Diyos na, imperfect ako, Lord. So, by your grace, okay ako, no? Ito ako. Pero mga kapatid, no, kapag nasa yung Holy Spirit, dinadala ka ng Holy Spirit sa perfection. Amen po ba ron, ano? Hindi yan kayang dalhin ng sino mang church o ng sino mang pastor o ng sino man dyan o kahit ng sarili mo. Ang sabi ng Bible, pero ang medium, ang ginagamit ng Diyos to teach us is His Word para maging perfect ang tao. No, so, yan mga kapatid, no, ang instrumento ng Diyos, walang iba kundi yung gospel. No, yung mabuting balita. No? Kaya sabi ng Bible dito, gusto namin, sabi ni Pablo, that we may present every man perfect in Christ. Paano mangyari yun? Ito yung sagot. Verse 29. Tingnan niyo kung ano yung gumagawa kay Pablo. No? Sino ba yung gumagawa sa kanya? Sabi ng Bible dito, dahil dito, nagpapagal din naman ako. Nagpipilit. Sa ibang Tagalog dyan, nagtsatsaga. No? Mga kapatid, no? Nagtsatsaga ayon sa kanyang paggawa. At sino rin pong gumagawa kay Pablo? Mga kapatid, no? Lord, the Lord Jesus, no? Sabi dito, nagpipilit ako sa kanyang paggawa na siyang sa akin ay gumagawa na may, ano sir? Kapangyarihan. Ito yung word, maganda, no? Keyword to. Which work in me mightily. Ibig sabihin po, kumikilos ang Diyos kay Pablo, kaya sabi nga ng Bible sa atin, possible na tayo ay iharap na sakdal through His teaching. Kaya mga kapatid, no, ganyan po yung din natin, ano? Ganyan din po yung buhay natin, no? Alam niyo po ba na ang buhay mismo natin ay salita ng Diyos? Yung ating buhay mga kapatid, no? Sabi nga, ang salita ng Diyos dalawa, no? Yung binabasang titik at yung binabasang buhay. Ganun, ano? So ang buhay natin mga kapatid, no, reflection ni Jesus Christ. Okay, so siguro sasabihin natin na, Pastor, paano yan? No? Imperfect ako eh. Well, yan ang paradox. No? Yan yung kakaiba kasi imperfect ka pero yung DNA ng Diyos nasa iyo. So sabi nga ng Bible, no, may nakalagay, hindi pwedeng iiwas tayo, no? Na hindi tayo pwedeng maka-influence
makaakay. Kasi ang sabi ng Bible sa atin, kung nasa iyo ang Diyos, liwanag ka ng mga nasa dilim. Amen po ba ron, no? Kaya ang sabi ng Bible sa atin nakalagay, may gumagawa sa iyo eh. Unconscious ka nga lang or conscious ka pero God is in you. Basahin natin yung 1 John chapter 3, verse 9. Tingnan nyo to. Okay, unang Juan, chapter 3, verse 9. Anong nakasulat? Tingnan natin mga kapatid, no? 1 John, chapter 3, verse 9. Okay, isa ito sa verse o verses, na dapat alam po natin ito, no? Pansinin niyo mga kapatid, no? Babasahin natin sa King James. Sabi dito, ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Okay, hinto muna ako, no? Alam niyo ho ba na ang Bible ay hindi nagsisinungaling pag sinabi yan? Amen po ba? So, mga kapatid, ganito. Ang pinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala kasi kapag ang DNA ng Diyos ay nasa iyo, ang laging tinitingnan ng Diyos ay si Kristong nasa inyo. Di ba mga kapatid, no? Tumitingin lagi ang Diyos kapag si Kristo ay nasa tao. Kaya mga kapatid, kung wala ang Kristo sa tao, ang tingin ng Diyos sa'yo, ikaw yan. Di ba, no? So kapag nakita ng Diyos na ikaw ay born again, ang nakikita niya yung kanyang anak. So mga kapatid, may tanong ako, ang anak ba ng Diyos nagkakasala? Ang anak ng Diyos yung namatay sa cross. Di pandaraya nga wala siya. So isipin nyo mga kapatid, yung DNA na yon ipinasok sa'yo. Di ba, no? Kaya mga kapatid, may bago kang identity, may bago kang identification, may bago kang pagkatao, no? Ang tingin lagi ng Diyos sa'yo, Yeshua. Ang anak niya ay nasa iyo. Kaya mga kapatid, tama to, ang pinanganak ng Diyos hindi nagkakasala. Kasi bakit? Tumitingin ang Diyos sa kanyang binhi. Amen mo ba? Tapos tingnan niyo sabi ng Bible, no? Ang kanyang binhi ay nananahan sa kanya. Yun mga kapatid, no? Ang issue rito, hindi tayo. Naintindihan niyo po, no? Ang issue rito, hindi tayo, kundi yung inilagay niya sa atin. Kaya mga kapatid, kapag nasa atin yon, hindi yun pwedeng magkasala. No? Ang nagkakasala sa atin yung ating flesh, no? Yung ating sinful nature na natitira pa. Pero mga kapatid, ang sabi sa atin, kapag nasa atin si Jesus Christ, hindi yun pwedeng magkasala. Si Jesus yun eh. Di ba? At ang sabi ng Bible, sapagkat siya'y pinanganak ng Diyos. So, tinutuloy natin yung verse 10, mga kapatid. No? Tingnan nyo to. So, anong bunga kapag born again ng tao? Tingnan natin kapag nasa atin ang DNA ni Jesus Christ, dito nahahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diablo. No? So, may dalawa bang tao sa mundo? So, sabi rito, children of God, ano yung isa, sir? Children of the devil. So, hindi lahat anak ng Diyos. Amen ba? May dalawang races sa mundo, no? Mga anak ng Diyos at mga anak ni Satanas. Ngayon, eto tanong. Paano natin malalaman kung anak ng Diyos o anak ni Satanas ang tao? Kasi sabi ng Bible, mahirap i-distinguish kasi ang mga anak ng Diablo ay, ano sir? Nag-church. Sila din ay religious. Nakikinig po? Sila din ay parang tayo. They are moral. And sila ay self-righteous. Sila ay mabubuting tao sa kanilang paningin, ano? So, mahirap ma-distinguish kasi, sabi nga sir di ba? Yung mga nagpapako sa Panginoong Jesucristo, tinawag niya na mga anak ng ahas. Di ba? Tapos, yung mga na-convert ni Jesus, kinukondina ng mga anak ng ahas. Bakit daw siya nakikisali sa mga prostitute? Tingnan nyo, si Mary Magdalene ay prostitute, pero anak ng Diyos. Di ba? Si Mateo ay isang tax collector, pero anak ng Diyos. So, kung titignan nyo mga kapatid, no? Anong pagiging anak ng Diyos o anak ng Diablo, no? So, hindi status, no? So, saan ka mang lipunan galing, kung tingin man ng tao sa'yo, sinner ka, well, kung ikaw ay kasama sa mga hinirang, kahit masama ang image mo, pero pag tinawag ka ng Diyos, ano sir? Di ba, no? So, paano natin malalaman kung anak ng Diyos o anak ng Diablo ang tao? Sabi rito, sino mang hindi gumagawa ng katuwiran ay hindi sa Diyos. No? Tingnan nyo po, whosoever doeth not righteousness is not of God. So, kung titignan nyo, ano ba yung righteousness na to? So, ito yung sinasabi mga kapatid na reflection ni Jesus. No?
Pag sinabi kasing righteousness, supernatural po yan, no? Hindi yung gawa ng tao, no? Yan ay grace sa atin, no? Kaya ang isang tao po na born again ay yung righteousness ng Diyos ay gumagawa sa iyo. Naintindihan niyo mga kapatid, no? yung katuwiran ng Diyos ay gumagawa kasi the DNA of Jesus Christ is in you, nasa iyo. Kaya sabi rito, yung hindi gumagawa ng katuwiran, hindi yan sa Diyos. No? So bakit mga kapatid? Kasi nga, naniniwala nga tayo. Sabi nga ni Pablo, the operation of God, hindi ako ang gumagawa, ang Diyos ang gumagawa. And then, tingnan niyo po ang sabi, ano ang bunga nito ni ang hindi umiibig sa kanyang kapatid, no? Isa sa example na ikaw ay anak ng Diyos ay mayroon kang charity, mayroon kang love, mayroon kang tinatawag mga kapatid na no? Yung sinasabi ng Bible na may word may Hebrew word yung love, no? Alam ng ibang mga scholar yan, chesed ba? Brother? Oo. So, may sinasabi na ang mga anak ng Diyos umiibig sa kanyang mga kapatid. So, ibig sabihin mga kapatid, kung baga po, pag ikaw ay anak ng Diyos at may isang anak ng Diyos, magka-espiritu ba kayo? Yes, mga kapatid, di ba? Magkaano kayo Ano yan? Magka-vibe. Ano ba yung word na ginagamit nila, no? Magka-vibe kayo, no? Yun. Basahin natin yung yung mga hindi born again na nasa religious system. Hebrews 6, basahin natin ito mga kapatid, no? Okay. Hebrews 6, 4-11. Okay. So, ito mga kapatid, yung mga tao na nasa Christian community, pero in the end, hindi sila nakarating sa salvation. Okay. Basahin natin kung bakit, no? So, ito critical to, no? Gusto ko makinig kayo dito. Hebrews 6, verse 4. Sige, tingnan natin yung 4, mahal. Basahin natin. Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo. So may tinatawag si Pablo dito, no, na sa mga tao po na minsang naliwanagan, no? Sabi rito, those once enlightened, naliwanagan na sila Di ba? And then, nakatikim na sila ng kaloob na makalangit. At ang sabi, naging kabahagi ng Holy Spirit. So, ano nangyari? Basahin natin yung verse 5. Okay. Nakalasap ng, anong sabi mga kapatid? Nakalasap ng mabuting salita ng Diyos. Wow! Nakatikim, no? At mga kapangyarihan ng panahong darating. So, naranasan nila yung kapangyarihan ng Diyos. Tuloy natin yung verse 6. Tingnan nyo po if they shall fall away. Nakita nyo, sir? Nakita nyo mga kapatid, no? At saka kung sila'y mahiwalay sa Diyos, yung word na if, kung sila'y mahiwalay, no? If they shall fall away, at saka nahiwalay sa Diyos, ang sabi rito, hindi maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Seeing they crucify, sabi rito, to renew them again unto repentance. Sabi rito, hindi na maaari kasi ang sabi rito, yamang kanilang ipinapapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay ang anak ng Diyos sa hayag na kahihiyan. So gusto ko lang mga kapatid na gusto ko lang pong makita nyo na bakit may mga tao po na ang sabi ng Bible ay sila ay mahihiwalay. Bakit kaya, no? At bakit hindi sila makababalik? Anong meron, no? Pero bakit ang mga anak ng Diyos, kahit tayo ay naliligaw, minsan, madalas, bakit nakakabalik? Ang tanong dito, bakit may mga hindi makababalik? Mga kapatid, no? Kasi ang pinag-uusapan natin dito, ito realistic to Di ba mamaya magkakasala uli kayo? O bukas? Nakikinig? Di ba? In your mind. Tama ho ba? Mga kapatid, no? kung bibilangin mo raw yung kasalanan mo, hindi mabibilang yan. Even in your heart. Tama ho ba? Kasi mga kapatid, yung flesh natin nag-o-oppose sa spirit. So mga kapatid, I expect you next week, magkakasala kayo. Pero tanong ko, ba't kayo nakakabalik? Ba't kayo nagsisisi? Bakit anong problema? Anong meron sa inyo? Anong meron?
Bakit naman may mga nagsasabing Christian sila pero hindi na sila makakabalik? Walang espiritu sa Biblia. Mga kapatid, no? Magandang tanong. Tama ho ba? Tuloy natin ang pagbasa kung bakit. Alam niyo ang susi nandito sa Hebrews. Okay, tingnan niyo to. Balik tayo to sa una, no? As a verse 5. Okay, verse 4. Dito na verse 5 na lang mahal. Sabi rito, nakalasap ng mabuting salita ng Diyos. Tasted. Hallelujah. Nakalasap. Ano po ba yan? Mga kapatid, pakiano nga yung nakalasap? Anong ibig sabihin na nakalasap? Nakatikim, no? Pero, mga kapatid, no? Kasi, ang mga anak ng Diyos kasi, di ba may sinasabi sa Bible na verse? Basahin natin yung Peter. Okay, eto po. Basahin natin yung Pedro. Basahin ko po yung, okay, 2 Peter, verse 18. Chapter 3, verse 18. Okay. Okay, 2 Peter chapter 3, verse 18. Okay, eto may sinabi si Pedro. No? Anong sabi ni Pedro? Tingnan niyo yung word. Anong sabi? But grow in grace. Ulitin natin ha. Anong sabi mga kapatid? Grow in grace. Ang mga born again ba nag-grow? Yes, no? At ang sabi nito, grow in grace and grow in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. So, ibig sabihin mga kapatid, kaya ang tao po ay na-born again ng totoo dahil sa grace. No? At ang sabi ng Bible sa atin, lumalago tayo sa grace. Ano ibig sabihin ng lumalago, mga kapatid? Habang ikaw ay umiinom, kumakain, ang bata po, bakit lumalago? Ang isang baby, sa physical. Patuloy. No? So mga kapatid, ganito, bakit walang lumagos sa iba at namatay, hindi na nakabalik? Kasi mga kapatid, tasted. Tumikim lang. Tama ho ba? Ang mga anak ng Diyos, ano po? Continuous. Nakikinig ba mga kapatid, no? Tuloy tayong umiinom hanggang sa kumakain na tayo ng karne. Kung titingnan nyo po, tuloy-tuloy yung nourishment. Amen po ba? So mga kapatid, hindi ka hihinto. Ano sila mangyayari? Pag huminto, hindi na makakabalik. No, kasi ang sabi, nakatikim. Di ba, no? Tumikim lang, pero hindi nagpatuloy, hindi sila kumain, ano? Tuloy-tuloy, mga kapatid, ang nourishment ng Holy Spirit sa atin. Kaya hindi ka pwedeng huminto. Alam niyo ba si Judas huminto? Di ba? Humihinto ang mga hindi born again. Bakit, mga kapatid? No, kasi, yung kanilang espiritu na nasa kanila, no? Hindi sila dadalhin sa fullness eh. Kumbaga ganito, no, kumbaga mga kapatid, yung nasakyan mong jeep, karag-karag, no? Hindi ka makakarating doon sa pinakadulo. Ganun ano? Kaya ang sabi rito ng Bible sa atin, ang mga born again, sila ay nag-grow sa grace. Amen ba ron? Basahin natin yung Romans 8. Tingnan nyo to. Okay, Romans 8, mula verse 1. Tingnan nyo to mga kapatid, no? Okay, Roma chapter 8. Okay. Mula verse 1. Okay, ano yung susi ng mga born again? Bakit sila nag-grow sa grace? In the midst ng ating human weakness. Tingnan nyo itong sabi. There is therefore now no condemnation. Wala nang anumang hatol kapag na kay Kristo Jesus. So mga kapatid, kailangan na kay Kristo ka para hindi ka hatulan. No? Kailangan si Kristo ay nasa iyo at ikaw ay na kay Kristo. So, mga kapatid, sabi nga natin walang simbahan, walang pare, walang pastor, walang religious community na pwedeng magpabago sa'yo. Ikaw na individual, you must come to God na ikaw, aminin mo na sinner ka, at sabihin mo sa Panginoong Diyos, Panginoon, Lord Jesus Christ, baguhin niyo ako, change me, bigyan mo ko ng faith. So mga kapatid, kapag sinabi natin yan, naniniwala ako, no? God will work. Kikilos ang Diyos sa tao. Sabi rito, kung ikaw ay na kay Kristo na, ang sabi ng Bible, hindi ka na i-condemn eh. Diba, no, mga kapatid, no? And then, ang sabi ng Bible, sila na lumalakad, tingnan niyo yung word, who walk, lumalakad, hindi sa human nature. Diba, no? Ang human nature, automatically, kasama natin yan sa flesh natin. Amen ba ron? Pero, wala itong kapangyarihan
sa DNA na ibinigay ng Diyos sa'yo. Kasi mga kapatid, nang ikaw ay ma-born again, nagbigay ang Diyos ng kapangyarihan para kontrahin, no, yung mali na nasa iyo. So, ang mga kapatid, ang mga born again, habang naglalakad sa mundo, ang digmaan ay nasa loob nila. Amen ba ron? Nakikipaggera tayo habang nabubuhay sa mundo. Kaya, sa mga born again na totoo, saludo ako sa nakikipagdigma sa kasalanan na nasa loob nyo. Kasi mga kapatid, itong mga born again na to, minsan nagmumura. Minsan, nagnanakaw. Minsan, nagkokorap. Pero mga kapatid, anong pagkakaiba nila sa ordinaryo? Ang mga born again na to, kapag sila ay ginabayan ng Holy Spirit at sila ay biglang binigyan ng revelation, ang gagawin nila, agad-agad silang magre-repent at magbabalik loob. At mga kapatid, hindi papayag ang Holy Spirit na magpatalo sa sinful nature mo kasi ang sabi ng Bible sa atin, may nagpapalakad na sa'yo, bagamat ikaw ay flesh, pero ang sabi, lumalakad ka in the Spirit. Kaya mga kapatid, ang mga born again, ay, ang buhay natin po ay gera. No, why mga kapatid? Kasi, bakit gera? Kasi may person na sa'yo para labanan ang kasalanan na nasa'yo. Kasi kapag hindi nilabanan yan, ikaw ay papatayin ng kasalanan. Kaya mga kapatid, maraming Kristiyano ang pinapatay ng kasalanan kasi yung leading ng Holy Spirit ay hindi natin siniseryoso. So mga kapatid, sabi ng Bible sa atin, ang batas ng Espiritu ni Kristo o ng kanyang buhay, pinalaya ako. Sabihin nyo nga mga kapatid, Jesus made me free. Sabihin nyo po. Yan, Jesus made me free. Binigyan ka ng Panginoong Diyos ng kalayaan. No? Ang totoong taong malaya ay pinalaya ka mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Mga kapatid, no? Kaya, you are free. Kaya ang mga totoong Kristiyano po, freedom. May freedom tayo. No? Ang ating freedom ay hindi para mamuhay sa kasalanan, kundi mamuhay sa biyaya. Kaya ang sabi sa atin, tinanan yung verse 3, may nakalagay, basahin ko lang po, chapter 8, verse 3, ang hindi kayang gawin ng kautusan, hinto ako. Mga kapatid, no? Kasi Pablo dito may sinasabi no, tungkol sa batas ng Diyos. Okay, ito ang human nature, no? Para alam nyo lang. Ang human nature, kada bawal, hindi lalo pang gagawa ng bawal. No? So mga kapatid, kaya nga sabi, masarap ang bawal kasi kapag pinagbabawalan ang human nature, hindi niya susundin yun. Lalo siyang magiging eager para gawin yun. Amen ba? Kaya ang sabi ng Bible sa atin, hindi kayang gawin ng kautusan ang pagiging born again. Pero ang kautusan ng Diyos ay mabuti. O, parang ganito, huwag kang papatay. Pero sir, oras-oras may pinapatay. Tama ba? Huwag kang magnanakaw. Oras-oras may nagnanakaw. Huwag kang makikiapid. Oras-oras may nakikiapid. Bakit ang Diyos nagbigay ng utos pero ang tao hindi sinusunod? The more na may utos, the more na ang tao ay sasaway. Bakit mga kapatid? Kasi hindi sumusunod ang human nature sa law. Intindihan nyo? Kasi mayroon tayong nature na ayaw sa batas ng Diyos. Kaya mga kapatid, huwag kayong magtaka kung bakit ang Diyos nagbabawal sa tao at hindi kaya nating sundin yun. Kasi, the more ang Diyos nagbabawal, the more na tayo ay hindi sumusunod. The more na tayo ay eager na sumuway sa Kanya. Kasi mga kapatid, yun ang nature natin as human being. No? Kaya no? Sabi ng Bible sa atin, ang hindi kayang gawin ng kautusan na mahina tayo sa ating flesh, sinugo ng Diyos ang Kanyang anak. Amen ba? Sinugo niya ang Kanyang anak na nag-anyong salarin dahil sa kasalanan. At ang sabi ng Bible, nang namatay ang anak, di ba namatay si Jesus? At ang sabi ng mamatay ang anak, ibig sabihin, kinokondina ng Diyos ang kasalanan kasi the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Nang mamatay si Kristo, sir? Yun ay parusa sa kasalanan. Sir, no? Namatay si Kristo kasi nang siya'y mamatay, ibig sabihin noon, kinokondem ng Diyos ang kasalanan. Kasi, ito yan namatay si Kristo kasi inako niya, ano ang inako ng Panginoon? Yung ating kasalanan. Di ba sir, kapag ang kasalanan ay nasa tao, kailangan mamatay ang tao. Tama ho ba? Kailangan niyang mamatay. Kaya nang
mamatay si Kristo, ang ibig sabihin, kinokondena ng Diyos ang kasalanan natin. Kaya ang anak niya ay namatay kasi condemnation ng Diyos yun sa kasalanan. So mga kapatid, yun yung bayad, no? Ibig sabihin po, ang ginawa ni Kristo ay bayad, no? Yun yung consequence ng sin natin. Namatay siya kasi inako niya yung kasalanan mo. Yung kasalanan ko. Yung kasalanan nating lahat. Kasalanan ng mga anak ng Diyos, no? Yung pambababae, yung mga vices, yung ating selfishness, yung ating ego. So lahat ng bagay na masama nandun sa cross. Inako ni Jesus at namatay siya kasi kailangan i-condemn ng Diyos ang kasalanan. At yung katawan niya ang nagamit. Kaya mga kapatid, inako ng Panginoon ang kasalanan mo. Tanong, ano ang impact sa tao nito? Well, sa mga taong hindi saved sa kanila, thank you! Wow! Pero sa mga saved, Panginoon, hindi ako worthy. Bakit niyo ako inako? Ako dapat ang mamatay sa cross. Bakit kayo? Hindi kayo nagkasala kailanman, pero inako niyo yung akin. Tingnan niyo, no, pag saved ka, matatouch ka sa ginawa ng Diyos. Di ba, no? Sa mga hindi saved, wow, ang galing mo, Jesus. Sa mga saved, big deal sa atin to. Kasi mga kapatid, tayo ang dapat nandun. Tayo ang dapat mamatay. Hindi si Jesus, kundi ikaw. Naintindihan natin? Kaya mga kapatid, ang sabi ng Bible, nang hatulan ng Diyos ang kasalanan ng mga anak ng Diyos, yung anak niya, yung hinatulan niya. Di ba, no? Hinatulan ng amang anak kasi nang makita ng anak na inako niya ang kasalanan natin, nakita niya roon hindi ang anak kundi ikaw. Nakita niya ang kasamaan mo. Kaya kirinas ang anak. Ang tawag dyan mga kapatid ay substitute. No? Ikaw ang dapat mamatay pero may ibang namatay. Wow. Kakaiba, no? Kakaiba ang salvation na tinuturo ng Christian faith, no? Mga kapatid, may ibang umako sa katarantaduhan natin. May ibang gumawa. Mabuting tao, hindi nagkasala kailanman. Namatay para sa iyo. Kapag born again ka, malaking impact ito sa iyo. Sasabihin natin, mabuti ang Diyos. No, mga kapatid, no? God is just. Kaya ang sabi rito, ang kahilingan ng kautusan ay para matupad. Tingnan niyo yung verse. The righteousness of the law must be fulfilled. Di ba, no? Kaya ang sabi ng Panginoong Jesucristo, na parito ako para yung hinihingi ng Ama ay mangyari sa akin. Yung pala, sir, ang gagawin pala ng Panginoon, He will die for us. Mamamatay siya para sa atin. Kaya mga kapatid, ito ang magbibigay ng born again sa mga believer sa panahon na to. Amen po ba? Walang church, walang pastor, walang Christian community, walang sekta na pwedeng makagawa nito. Diyos lang ang pwedeng makagawa nito sa tao. Ayan, tanong, are we born again? Born again ka ba, kapatid? Ito na yung time. Maranasan mo ang biyaya ng Diyos sa iyo. Dahil ang sabi ng Bible sa atin, pag tinawag ka sa biyaya, at naranasan mo itong tinatawag na grace of God, ang sabi ng Panginoon, hindi ka na i-condemn. Amen ba mga kapatid, no? Hindi ka na hahatulan. May tanong po ako sa huli bago tayo manalangin. Bakit ang church system sa panahon natin, bakit kailangan ng purgatorio ng mga souls ng taong namamatay? Bakit kailangan pang purgahin? Why? Kasi mga kapatid, hindi tiyak ng tao ang kanyang patutunguhan pag siya'y namatay. Tama ko ba? Yun. Inimbento ng church ang purgatory kasi hindi alam ng tao kung saan siya pupunta pag namatay. Kaya may tanong tayo, alam ba natin
Nasa langit tayo pupunta pag namatay tayo. Alam niyo mga kapatid, hindi ang kabutihan niyo ang magliligtas sa inyo. Jesus Christ alone, ang kanyang grace, ang pwedeng magligtas sa atin. Kaya, sa araw na to, let us praise God sa kanyang ginawa. Amen ba mga kapatid, no? Ang born again ay dahil the God is sovereign and He loved us and He called us children of Him. Let us pray mga kapatid. Manalangin tayo. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Ama, ang doktrinang ito ay foreign sa mundo. The teachings of new birth, kung titingnan namin, Ama, ay hindi ito magigets ng ordinaryong tao. Pero Ama, sa mga taong kinahabagan nyo, na binubuksan nyo ang puso nila, pinaparealize nyo na ang pag-ibig nyo ay sakdal sa amin. Because of your mercy and love, binabago kami araw-araw. In the midst of our weaknesses and sin, tinatawag nyo kami at nililid kami ng Holy Spirit to grow. At Father God, walang bagay sa mundo na pwedeng ipampalit kay Jesus Christ. The Lord Jesus Himself is enough for us. Ang kanyang mercy, ang kanyang grace, para kami ay maging panatag sa mundong ito at sa buhay na aming ginagalawan. Puno man ng karamdaman at kamatayan at sakit, pinakita niyo, Father, doon sa Calvary, nagtagumpay kayo. At dahil sa katagumpayan na yan, pwede namin i-claim ang victory every day, every night. Ano man ang aming sitwasyon, ano man ang dinadaanan namin, God is victorious in my life. Dahil si Jesus ay nagtagumpay na. Ama, turuan niyo ang tao na tumingin lagi sa Panginoong Jesucristo. Turuan niyo kami na ang aming buhay ay aming ituon sa Panginoong Jesus, sa kanyang grace, sa inyong biyaya, sa pagbabagong ginawa nyo, sa inyong sovereign mercy, sa inyong love. Father God, na walang human works na pwedeng maka-achieve is by your grace, kaya kami nabago. By your grace, kaya kami na born again. Father, palaguin nyo ang mga anak nyo. Palaguin nyo kami sa biyaya. Huwag niyong hayaan na ma-fall away kami. Huwag niyong hayaan, Father, na ang mga born again ay ma-fall away dahil hindi sila ma-fall away kailanman. Kapag sila ay totoong born again, the Holy Spirit will lead them to be like Christ. Father, thankful kami sa araw na ito, sa hapong ito, na nandito ang inyong mga tinawag. Amang makalangit, nawa po ay turuan niyo kami na dumipende lagi sa inyong mercy. Sa aming buhay, sa mga pinagpipray namin, it's by your mercy. Kaya nagkakaroon ng kapanatagan. Ama, ang inyong habag, walang bagay na hindi kayang baguhin ang habag nyo. Kahit ang aming mga pinagpipray na cases. Father God, through your mercy, mababago ang lahat. Through your mercy, nabuhay ang patay. Through your mercy, gumaling ang mga may sakit. Through your mercy, nagkakaroon ng miracle. Through your mercy, nagkakaroon ng sign. Through your mercy, nagkakaroon ng conversion. Father, kahabagan nyo kami. Kung may panahon sa buhay namin, Ama, na masyado kaming nabubuhay sa aming ways, sa aming kaparaanan. Pero Father God, hindi po pwede, sabi nyo, nandito ako anak. Depend on my grace. My grace is sufficient for you. Thankful kami, Father, na sufficient kayo. Naniniwala kami. Sovereign kayo. Sovereign sa lahat ng bagay. Thankful kami sa araw na ito. I-bless nyo ang mga kapatid. I-bless nyo ang mga born again naming mga kapatid, Father. At ang mga hindi pa po, nawa, Ama, baguhin nyo sila sa kanilang mga puso. Tawagin nyo sila. Baguhin nyo sila. Ama, lahat ng kaluluwa na tinatawag nyo ngayon, Father God, naniniwala kami, somehow, gagawa kayo ng isang situation na wala silang magagawa kundi to surrender their lives to you. Father God, may mga kapatid kami na nagpipray. Pinagpipray nila ang mga mahal nila sa buhay. Pinagpipray namin, hindi lamang ang aming mga sarili, kundi ang mga mahal namin sa buhay na makilala din nila ang grace nyo. At naniniwala kami, Father God, na through prayer,
And through your mercy, makikinig kayo. Alam namin na hindi kami dapat tumigil to pray. Huwag kaming tumigil, Father God, dahil sa panalangin, ang hindi kayang gawin sa milyong taon ay kayang gawin sa isang araw. Because of your sovereign mercy. Father God, teach us to depend on your grace. Sa panahon man ng problema ng buhay, teach us to depend on your grace. Sa panahon man ng aming kahinaan, teach us to depend on your grace, Father God. Turuan nyo kami mag-pray. Turuan nyo kami to seek you in the midst of crisis. Teach us, ipanatag namin ang aming mga sarili at sabihin namin, Panginoon, we believe you are in control of this. Father, thankful kami dahil nakilala namin kayo, nagpakilala kayo sa amin, ang tunay na Diyos na may lalang ng lahat ng bagay. Thankful kami, tinawag nyo kami para maging mga born again at para kami po ay magkaroon ng kapanatagan. I-bless nyo po ang araw na to. I-bless nyo ang mga kapatid. I-bless nyo ang mga may karamdaman. Pagalingin nyo sila. Pagalingin nyo kaming lahat. I-bless nyo po yung mga may problema pa po na ngayon po, situational problem. Father God, alam nyo po kung paano susolusyonan ito. Salamat, Ama. Ito ang aming panalangin. Ang born again po ay napakahalagang doktrina sa panahon na to. Dahil, Ama, nakasalalay dito, kung kami born again, kami din po ay kasama sa rapture. Thankful kami sa araw na to. And this is our prayer. I-bless nyo po ang mga kapatid sa araw na to. In the name of the Lord Jesus Christ, lahat tayo magsabi ng Amen. 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 Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Mga kapatid, sa pagkakaloob po natin sa Panginoon, let us sing. Let us sing, seek the kingdom of God and His righteousness sa ating pong pagkakaloob sa Panginoon. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, Panalangin ng pasasalamat. Pangunahan kami sa Praise God. Lord Jesus, maraming salamat po. Yes. Narito po ang aming mga handog. Yes. Narito po upang ito'y may tulong sa iglesia nito, Ama. Yes, Father. Sa lahat ng pangangailangan, sa lahat ng kanilang gustong magawa, Ama, mapuntahan, Yes, Father. lalo na sa pagliligtas ng mga kaluluwa, Ama. Paramihin mo to. I-bless niyo po ang Yes. mga bigay ng mga kapatid. Yes, Father. At sa lahat ng kapatid na nagbigay, Ama, i-bless niyo rin po sila ng Hallelujah. sisiklig at tumaapaw, Ama. Huwag mo silang pabayaan. At ang iglesia nito, Ama, naway lumawak pa. I-bless mo ang lahat, mula kay pastor hanggang sa mga miyembro. Bless mo ang lahat, Ama, na manatili sa iyong salita. Hallelujah. Manatili kami na maging born again. Yes, At hallelujah. sa lahat ng mga kapatid na hindi pa na born again, naway maging born again bago ang iyong pagdating, Ama. Pinapasalamatan namin ang lahat ng ito, ang iyong mga biyaya ng ito, sa pangalan ni Kristo Jesus, namin tagapagligtas. Amen. Itinatalaga namin, Ama, ang mga kapatid. Palakasin niyo po sila at lumago sila sa biyaya niyo. Na manatili kami sa biyaya.
ang mga kapatid, Ama, na may mga prayers, kaming lahat, dalangin namin, Father, anumang situation ang pinaglalagakan namin ngayon, we believe in your sovereignty. Father, teach us, ipagkatiwala namin sa inyong makapangyarihang kamay ang lahat ng bagay. Turuan nyo kami magsikap, turuan nyo rin kami dumepende sa inyong biyaya. Turuan nyo kaming gumawa, turuan nyo rin kaming ipagkatiwala sa inyo 101% ang inyong pagkilos sa panalangin na aming ginagawa. Ama, ang nais nyo po, to seek your kingdom and your righteousness. We believe na kung uunahin namin kayo ang inyong kaharian at ang inyong pagiging matuwid, tunay, Ama, lahat ng bagay na kailangan namin ay susunod. Kaya, Ama, ang mga born-again Christians na tunay niyong binorn again, through your mercy, give them your mercy, Father God, your mercies, hindi mabibilang na awa. Salamat, may mga tinawag kayo upang sila, Ama, mag-reflect ang liwanag niyo sa kanila. At Ama, para ang daluyan ng biyaya, sila'y maging instrumento, kaming lahat. Ama, huwag niyong pababayaan ng mga kapatid. Palakasin niyo ang faith ng mga kapatid namin. Palakasin niyo ang kanilang faith. Dahil Ama, hinahanap ito ng inyong anak sa kanyang pagdating. Kung mayroon siyang makikitang faith sa amin. Kaya Father, ibigay niyo ang faith na ito, pananampalataya. Makapangyarihang faith na nag-ooperate sa inyong mga anak. Thankful kami, Father, na nabubuhay kami hindi sa aming sariling diskarte, kundi through your mercy. Patatagin niyo ang mga kapatid. Sa Diyos na banal, buhay at makapangyarihan sa lahat, samahan niya tayo. Ngayon hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo upang ang kaharian ng Diyos ay itatag sa mundong ito. Nawa, maging handa tayo sa kanyang pagparito. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Panginoong Hesukristo at ng Espiritong Makalangit. Hallelujah. Amen. Amen. At Amen. 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 Hallelujah. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Alam niyo, may nagpa-impress sa mind ko, mga kapatid, no, na ang Diyos pala pag biglang nag-reveal, parang nung lindol sa Russia, yung hindi mo alam na may nangyari palang earthquake, magnitude 8. Tapos lahat ng bansa na alarma, di ba, Jackie? Hanggang Pilipinas. Kasi mga kapatid, ang earthquake kasi is simbolo na mayroong ginagawa ang Diyos na revelation. Di ba, ganun? Kasi sa revelation, ang daming may mga sign. Ang earthquake kasi sign. No? Isa sa mga sign ng Diyos. Nagulat ako, no? Magnitude 8, napakalakas. No? So, God bless po sa lahat ng mga nandito ngayon. God bless po sa inyo, mga kapatid. God bless po. God bless.